Dito na kayo kuha. Hindi, okay lang yan. Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si... Corazon Bautista. Yan. Anong barangay tayo, Ate Son? 103. O, barangay 103, Zone, 8. District 1. 1. Yan, tatandaan niyo po, 103. Anong street tayo dito? Paraiso Corner lang. Yan, Paraiso, Corner Lacson, dito po sa Tondo, Manila. Tayo po ngayon ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating ginagamit na Biblia ay Poimen. Yan, Poimen. Ang Biblia ng mga pastor. Ngayon po, nalalapit na po yung Undas. Sa Undas po, marami ang dalawa. November 1 at November 2. Po, yung Pecha 2, All Souls Day. Kapistahan ng mga kaluluwa ng mga namatay nating mahal sa buhay. All Souls Day. Yung una naman, Pecha 1, All Saints Day. Kapistahan ng mga banal or santo na namatay na. O ikaw nanonood ng Biblia, Biblia, ng Bible study, kaibigan. Anong masasabi mo sa sarili? Banal ka na ba? Yan. Alam niyo po, yun ang selebrasyon. Nung araw, wala akong alam dyan. Saka ko lang nalaman habang tumatagal. Pista ng kaluluwa at pista ng mga santo. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao po namatay sa bisyo, doon siya namatay, doon siya inabot ng kamatayan, hindi ka dapat dumadalaw ng Pecha 1 na kung tawagin niya na piyesta ng mga santo. Eh bakit? Eh yung namatay mong mahal sa buhay, nabuhay sa bisyo eh. Hindi santo yon. Kasi kung santo yon, hindi siya nabubuhay sa bisyo. Eh doon siya namatay. Halimbawa lang po, nasa kasino ka, ugali mo ng mga sino, eh doon ka binawian ng buhay, inatake, o ano man. Doon ka binugbog o sinaksak, o ano man. Dahil nabubuhay ka sa bisyo, hindi ka po santo. Eh huwag ka dadalaw ng Pecha 1. Kailan ka dadalaw? 2. Araw ng kaluluwa. Yan. Ang problema dito po, pag dumalaw ka, para saan? Sabi ng iba, kaya ako dumadalaw, pinagdadasal ko yung aking mahal sa buhay. Yun po ang kalakaran ng Pilipino. O kaya naman, kumukuha sila ng mandarasal upang ipagdasal yung kanilang mahal sa buhay. Ang problema sa dasal ay ganito. Pag nabuhay ka sa bisyo, sigurado pag namatay ka, impyerno ka. Pag nabuhay ka sa pangalan ni Jesus, natural, santo ka. Paano yung nabuhay sa bisyo? Sabi nila, sana mahango na daw sila sa apoy ng purgatorio. Nilikha yung salitang purgatorio o ginawa yung salitang purgatorio sa dahilan ang sinasabi po ng kanilang kasulatan. Ito po. Ito. Doon sa librong nakuha ko lang po sa YouTube ito no? Sinulat ko. Yung ang tanong ganito. Ito. Babasahin ko po Ito. Sinulat ko. All Souls. Yan. November 2.
Ayon po sa libro ng All Souls, the Vatican, Second Sunday Missal. Ito po paliwanag. Purgatory, yan. Sila po yung gumawa ng salitang purgatory o purgatoria sa wikang Tagalog. Purgatory. A beautiful, fitting Catholic is one special day of prayer for those who have gone before us in the life and who are now in purgatory. Ang sinasabi po, ito'y mabuti, ito'y maganda na pagnilay-nilay na sa simbahang Katoliko, ang sabi niya, special day. Yung November 2. Ano yung November 2? All Souls Day. Araw pista ng mga kaluluwa. Na maganda po yun ay special para sa kanila na kung saan yun ay sabi niya, prayer for those who have gone. Yung mga namatay na ipinagdadasal. Na nawala na sa buhay dito sa lupa at ngayon ay nasa purgatorio na sila. Malupit itong kahulugan ng purgatorio. Isipin mo, yung mahal mo pala sa buhay nasa purgatorio. Sino nagsabi? Ito po. Yung sa libro nila na kung tawagin, The Vatican II Sunday Missal. Ngayon, may kadugtong. We think today, isipin daw natin ngayon, pag dumadalaw tayo ng Petsa 2, our own beloved dead, yung ating mga mahal sa buhay na namatay na kung tawagin, ancestor. Ancestor, yung pinagmuna ng lahi mo. Parents, magulang. Relation, kakilala mo, karelasyon. Benefactor, yung mga kasama mo. Friends, kaibigan, and of all the faithful departed, we pray for them. Lahat daw ng mga tapat sa kanilang pananampalataya na nawala na dito sa lupa, sa mundo. Ibig sabihin, namatay na, we pray for them. Yun. Kailan yun? Petsa 2. Kaya sinasabi ko po sa iyo, Petsa 2, All Souls, pesta ng mga kaluluwa. Ngayon, ipinagpipray mo ngayon yung kaluluwa. Kaluluwa po kasi yung katawan nandun sa sementeryo kung saan nandun kayo. Nagre-reunite kayo ng inyong mga kamag-anak. Sa madaling salita, parang ano ba ito? Pagtitipon o reunite, yung pagsasamang muli magkakamag-anak na hindi kayo matagal nagkakakilala ay nagkikita. Ngayon magkikita kayo dahil meron pa tayo na inyong mga kamag-anak. So, ang utos ngayon ng librong The Vatican II Sunday School, yung palang November 2, yun ay special na araw upang ipagdasal yung ating mga mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, lahat na. Yun daw ang araw na ipagdadasal yung kaluluwa nila. Ngayon, ang tanong, bakit may pagdadasal ang kaluluwa ng patay? Meron bang iniutos ang Panginoong Hesus na yung patay pinagdadasal? Wala. Wala. Ang pinagdadasal, yung buhay. Ito, babasa ko ng talata. Ayon kay San Pablo, ang pinagdadasal, yung mga taong buhay. Buhay, yung umiinga, gumagalaw. Itong si Pablo ay apostol ni Jesus. Yung salita ni Pablo, salita ni Jesus. Kung ano sinabi ni Pablo, yun ay salita ni Jesus. Kaya walang sinabi si Pablo, kaya walang sinabi si Jesus na ipagdasal yung taong patay. Ito po, sa unang Timoteo, chapter 2, verse 1. Una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahiligan. Kanino tayo iiling? Sa Diyos. Panalangin. Pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari. Yung hari dito, buhay.
at may kapangyarihan. Yung mga namumuno, may kapangyarihan. Upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal. 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano yung mabuti sa Diyos? Yung ipapanalangin natin, mga taong buhay sila. Hindi po mga patay. Bakit kailangan? Para saan yung panalangin mo sa patay? Patay na po yun. Wala nang kamalayan yun. Wala na siya. Bumalik na sa katawan lupa niya, yung kanyang pagkalupa. At yung kaluluwa niya, bumalik na sa Diyos. Kasi yun na nakalagay eh. Ang katawan, pag namatay, babalik sa lupa. Yung katawan, yung kaluluwa, babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Upang yung kaluluwa po, yun ang aatulan ng Diyos. Tatanggap ng atol. Sabi ni Pablo sa 14, tignan po natin. Roma. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 14:12 ng Roma, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Oh. Sabi ni Pablo, lahat tayo magbibigay sulit. Lahat ng ginawa natin sa lupa, masama, mabuti, pagsusulit natin yan. Oh, yung masama, 10 punta, yung mabuti, 10 punta. Oh. Basahin natin yung sulat ni Jesus sa chapter 6 ng 1. Oh. Ang sabi po ay chapter 5 na, 5. Tingnan natin yung sinabi ng Panginoong Jesus. Ito. Chapter 5 ng 1:25. Baka tandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, si Jesus. At ang sino man makinig sa kanya ay mabubuhay. 26. Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganuhong karapatan. 27. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihan umatol sapagkat siya ang anak ng tao. 28. Huwag ninyo itong pagtakpan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. 29. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng mabuti, lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamahan ay babangon patungo sa kaparusahan. Yung patay, babangon. Pagdating ni Jesus, maririnig nila si Jesus, yung tinig ni Jesus. Sa ngayon, pag dumalaw kayo, wala na pong buhay yun. Nasa lupa na yun. Pero pagdating ni Jesus, babangon yun. At sasabihin ni Jesus kung saan sila pupunta. Langit at impyerno. Oh. Pinagdadasal mo yung patay. Para saan pa? Yung ginawa natin dito sa lupa, yun po ang iaatulan ng Diyos. Yung ginawa natin hanggang sa mamatay tayo. Kaya mali naman po yung sinasabi nila na ipanalangin daw yung patay tuwing araw ng 2, November 2, pista ng mga kaluluwa. Wala naman po nakalagay na ganyan sa Biblia. Yun ay ginawa lamang po, inimbento ng simbahang Katoliko. Ito pinabasa ko. Nakita ko po sa YouTube yan. Oh. Ngayon, yung nasa libro po pala ng, ang pangalan ng libro, The Vatican II Sunday Missal. Ito po. Ngayon, dito pupunta naman tayo. Ito yung nakuha ko sa YouTube naman. Yung doktrina ng simbahang Katoliko. Catholic Faith Defender, CFD. Ito pong mga CFD na ito po yung tagapagtanggol ng simbahang Katoliko tungkol po sa kanilang doktrina
na tinutuligsa ng iba't ibang mga reliyon. Yan. Ang tanong po, what is purgatory? Ang tanong, ano daw yung purgatorio? And why do people go there? Bakit ang mga tao pumupunta sa purgatorio? Sila lang ang may sabi na pumupunta ang tao sa purgatorio upang ano? Ipanalangin. Ngayon, purgatory defined in the Catechism of the Catholic. Yung libro nila, kulay green yun eh. Ito po ang paliwanag nila tungkol sa purgatory. Chapter 1030. All who die in the grace and friendship are indeed assured of their eternal salvation but after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Yan. Yung sa 1030 ng numero, ang sinasabi, pag namatay ka sa biyaya ng Diyos. Ngayon, kailan lang nanood ako sa YouTube? Yung makalawa lang. Ito rin po yung pinapaksa nila, yung 1030 at 1031. Sinasabi nung nagsasalita, lahat ng Katoliko, bago sila pupunta sa langit, dadahan sila sa purgatorio. Sila mismo inusugahan na po nila, no? Lahat dadahan muna sa purgatorio, then later, lilipat sila sa langit. At ito naman po yung talaga nakalagay doon sa kanilang libro. Kumbaga tinatagalog lang nila. Sa 1031 naman, the Church, ang Catholic, the name purgatory, ang nakalagay dito, gives. Ibinigay lang po yan pala. Wala pala sa Biblia. Inaamin naman nila eh. 1031 ang numero. Kumbaga sa Bible verse, parang ganon. 1031, the church give the name of purgatory to its final purification. Yung final purification, paglilinis. Ang tanong ganito, gaano kakatagal lilinisin sa purgatorio? Wala pong nakalagay. Basta sabi niya, panahon ng paglilinis ito. At wala silang definition kung hanggang kailan kalilinisin. Tuloy natin. Of the elect, yung daw pinili, is entirely different from the punishment of the damned. Iba daw po yung sa impyerno, iba yung purgatorio. Ang paliwanag nila, pag ang paniwala mo impyerno, wala ka ng pagkakataon malipat sa langit. Pero kung paliwala mo ay purgatorio, may pagkakataon ka pang makalipat sa langit. Yun ang kanilang turo doon sa kanilang TV program, radio program na akin narinig din po, ano? Ngayon, ito po ba sinasabi nilang ito ay biblical? Hindi po. Sarili lang nilang gawa. Wala sa Biblia. Kaya yung mga tao patay, hindi na po dapat ipagdasal yan. Kasi wala naman po talaga sinabi si Jesus, yung patay, ipagdasal mo pa. Okay, gusto mo pumunta ng simenteryo, petsa 1, petsa 2, nasa inyo po yun. Malaya po kayong dumalaw sa inyong mga mahal sa buhay na yumaho na. Pero yung gagawin mo pa yung ipagdadasal, tapos na po. Pag namatay ka, ang isang tao po, ito ito, babasahin ko. Mas magandang binabasa natin. Yung sulat po ni Jesus, o kung tawagin yung parabola sa chapter 16 ng Lucas, yung mayaman at pulubi. Yung mayaman at hindi mayaman, pulubi. Ito. Lucas chapter 16 verse 19 hanggang 31. Kung may Biblia kayo, basahin niyo po. Ikukwento ko. Namatay po itong tao ito, mayaman at saka yung pulubi. Namatay na pareho. Isang araw, pareho siya na namatay. Yung pulubi, dinala po sa paraiso sa piling ni Abraham. Yung mayaman na maramot, dinala naman po sa dako ng pagdurusa, apoy ng pagdurusa. Ngayon, sabi niya kay Abraham, nang natanaw niya sa malayo, itong si Lazaro, sabi niya,
Amang Abraham, utusan mo nga si Lazaro. Isawsaw yung kanyang daliri sa tubig at patakan yung aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy ng pagdurusa. Nasaan daw siya? Apoy ng pagdurusa. Nakikiusap siya kay Abraham. Ang sagot ni Abraham, hindi na pwede. Kasi nung nabubuhay ka sa lupa, nabuhay ka sa kariwasahan. Samantalang ito si Lazaro, nabuhay sa kahirapan. Anong gusto kong ipakita dyan? Itong mayaman, maramot. Kasi nakalagay doon, kaya sabi ko po, basahin nyo. Binibrief ko na lang. Araw-araw pumupunta yung pulubi sa kanyang pintuhan ng bahay. Hindi man lang mahalalang pakainin. Maramot. Walang pagmamahal sa kapwa. Araw-araw pumupunta yung pulubi, meron sakit, galisin, sugat. Tapos may pumupuntang aso doon, nakikihagaw pa sa mga nahuhulog sa mumu ng kanin sa lamesa. Kaya nung mamatay sila, dinala po si Lazaro, yung mahirap, nangangyal doon sa paraiso. At yung si ano naman, nung namatay yung mayaman, dinala naman po siya sa apoy ng pagdurusa. Ngayon, pwede ba lumipat? Hindi po. Ito yung babasahin ko ngayon. Yung sinabi ni Jesus na yung nasa apoy ng pagdurusa, hindi pwede lumipat doon sa paraiso o palangit. Ito. Sa 26, Lucas 16:26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga narito, sabi ni Abraham, narito sa paraiso ay hindi makakapunta diyan sa apoy ng pagdurusa. At ang mga nariyan, apoy ng pagdurusa, ay hindi makakapunta dito sa paraiso. Wala pong lipatan na mangyayari. Halimbawa, ganito. Nasa paraiso ka na, lilipat ka pa doon sa apoy? Siyempre, hindi. Yung kayang nasa apoy gusto lumipat? Opo. Pwede ba lumipat? Hindi. Sino may sabi? Si Panginoong Jesucristo. Kaya ipinagbabawal sa Biblia ang ipagdasal na ang isang patay. Ang ipagdasal mo yung buhay. Bawa, may sakit, ipagdasal mo. May problema, ipagdasal mo. Buhay pa eh. Yun ang sabi ni Pablo. Ito'y mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang ano? Ipagdasal yung taong buhay, hindi yung taong patay. Oh. Alin ang susundin mo? Yung turo ng tao o turo ng Biblia? Natural ang turo ng Biblia ang dapat. Ngayon, pag sinunod mo ang turo ng tao, anong sabi naman ng Panginoong Jesucristo? Yan. Pero sagot si Jesus dyan. Kapag sinusunod mo, ay turo ng tao. Dito po sa libro ng San Marcos. Alam niyo po itong si Marcos. Isang alagad po ito, ano? Pero hindi siya apostol. Naalala niyo si Apollo Kibuloy, yung peking Kristo ng Davao na ngayon nakakulong? Manyak, rapist. Barkada ni Duterte. Ha! Alam niyo po yung si Kibuloy, yung sabi niya nung araw, si Judas nagpakamatay. Nakalagay po talaga sa Biblia, nagpakamatay ang Judas. At ang pumalit sa kanya, ang sabi niya, ay si Apostol Marcos. Hindi po pinalitan ni Marcos si Judas. Ang pumalit sa kanya, ang pinili ng Diyos pumalit kay Judas para makumpleto yung 12 apostol ay si Matias. Hindi si Marcos. Peking Kristo yun eh. Kung totoong Kristo yan, bakit si Marcos sabi niya apostol daw? Hindi po apostol si Marcos. Walang nakasulat sa 12 kasama si Marcos. Kaya, peking Kristo yun. Ngayon, nakakulong. Bagay nga sa kanya. Ngayon, tingnan natin dito sa
chapter 7. Ang sabi ng Panginoong Yesus, nung nangangaral po siya dito sa ibabaw ng lupa, ganito ang sabi niya. Chapter 7 ng Marcos, verse 6. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Tama nga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na kanyang isulat. Ang alin? Ang paggalang sa akin ng bayang ito, ang Israel, ay pakunwari lamang, sapagkat ito ay sa bibig, hindi sa puso bumubukal. 7. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. 8. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ang tradisyon ng mga tao. Yung purgatorio, it is a tradition of the Catholic Church. Tradisyon lang po nila yan. Dahil tapos na po ang Biblia ng kanilang gawin yung salitang purgatorio. Ngayon, ang sabi ni Jesus, kapag tradisyon na sinusunod mo, turo ng tao, ay paglabag sa gusto ng Diyos. Ngayon, ipagpipray mo pa yung kaluluwa, wag na po, tapos na. Kasi, sabi ni Jesus, yung nasa apoy ng pagdurusa, hindi pwedeng lumipat dito po sa paraiso. At yung nasa paraiso, hindi po pwedeng lumipat dyan sa dako ng pagdurusa ng apoy. Walang lipatan na magaganap. Kahit ipagdasal mo nang ipagdasal, wala na rin po. Mana pa ang gawin mo, magpasalamat ka sa Diyos. Halimbawa, ang namatay, anak mo, asawa mo, o ano mo. Magpasalamat ka sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos, salamat po. Ipinahiram mo ang buhay ng aking anak, ng aking asawa, ng aking kapatid, ng aking nanay, aking tatay. Ipinahiram mo po sa akin. Yan. Hindi yung nakalagay pagdadasal, mga ancestor. Ano, kakilala mo pa yung mga kaninununuan mo? Babanggitin mo pa yun. Nakalagay kasi ancestor eh. Kanunununuan. Paano ngayon yan? Halimbawa, sige ganito. Sige, may nagkwento, ganito yung kanununuan. Paano kung nabubuhay sila sa bisyo? Para saan pa yung dasal mo? Patayin na nga eh. Huwag nyo na pong tangkahin. Mas lalong huwag nyong gawin na ipagdasal po yung ating mga yumaong mahal sa buhay. Kung gusto nyo pong dumalaw sa sementeryo, dumalaw kayo. Ang tawag ko dyan, reunion. Yung mga kamag-anak nyo matagal nyo nang hindi nakikita, makikita nyo sila. Magre-reunion kayo, magchika-chika kayo. Kumusta ka na, ate, kuya, ganito. Magkumustahan kayo. Dahil November, ang kasunod ng November, December. Kung nagkataon, meron po silang konting dato. Baka marigaluhan pa kayo ng Christmas. Po ba? Yung regalo ba? Lalo na may kamag-anak kayong mayayaman. Nagbalik bayan, di may dalang pasalubong yan, tsokolate. O, pasasalubungan yung mga anak ninyo. Di very good po yun. Pero wag na lang po ninyo sundin pa yung isinasabi na ipagdasal yung kaluluwa. Kasi hindi na po angkop. Malayo na po sa katotohanan yan. Ano? Pag ginawa nyo po yan, ang sabi ni Jesus, nilalabag ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang tradisyon. Panguli. Tignan naman natin si Pablo. Si Pablo na naman. Pablo, ano ba masasabi mo? Colossus chapter 2 verse 8. Ito naman po ang turo ni Pablo na apostol ni Jesus. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ninuan. O, anong sabi niya? Introduction pa lang, mag-ingat na kayo. Kung meron ka namang matinong kaisipan, sundin mo na lang si Pablo, mag-ingat ka, kaibigan. O, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ninuman. Yung ninuman, yung nagtuturo ng maling turo sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan. Walang kabuluhan. At
pandaraya, na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at ang mga alituntunin ng mundong ito. Yung palang tradisyon, kamunduhan lang pala. Dito lang sa mundo yan. Kaya tama yung sabi ng libro nila. Binigay lang nila. Aaron mo nilagay ka dyan. Dito lang pala po sa mundo pala, umiiral yan. Kukunin yan. Pero pagdating sa langit, hindi po applicable yan. Naglaro ka gabi yan. Ng mundong ito at ang mga ito'y, yung tradisyon, ay hindi ayon kay Kristo. Pag sinusunod mo yung tradisyon, kaibigan, lalabas na antikristo ka. Kinakalaban mo mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Ingat po kayo, no? Ang akin po, nakasulat naman po eh. Huwag kayong magalit. Bakit po? Wala naman akong binago dito nakasulat. Kung meron kayong ganitong Biblia, basahin nyo. Hindi po pwedeng patungan nyo po ang Biblia ng ibang sulat. Halimbawa, gagawa ka sarili mo libro, ipapatong mo sa Biblia. Ay, hindi pwede yun. Tama na po yung Biblia, sapat na yung Biblia. Po. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin ni Ate Son tungkol sa mga panalangin, tungkol sa mga patay. Kasi po, nalalapit na po ang pagdiriwang ng selebrasyon ng mga patay. Petsa 1, Petsa 2 ng Nobyembre. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nawa yung mga nakikinig, nanonood ng video ito, meron po silang mapulot ng mabuting aral mula sa iyong salita na nakasulat po sa Biblia. Kung sakali man po, sila ay nagdadaan ng mabibigat na sa kabuhayan, yung paghahanin po. Kung may problema, sakit, yung pong pagalingin sila. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Minsan pa, ito po si Brother Manny Bautista, ang ating paksa, Purgatorio. Ako po si Brother Manny Bautista. Siya naman po si... Corazon Boat. Ayan. Ang lolo namin, si Juan Bautista. Yung nakalagay sa Biblia. Hindi po ba gano'n ng ugali ng tao? Kung sino yung matandang kapilyedo natin, doon tayo nagmula. Sa Biblia po, si Juan Bautista may apelyido po. Kaya yun po ang aming lolo. God bless us all po. Bye-bye!